Sa isang gubat ay may isang agila na nangingitlog. Sa kasawiang palad, may isang itlog na gumulong hanggang sa makarating sa farm ng mga manok. At ito ay nakita ng isang manok na may mga itlog din. So ang ginawa ng manok, nilimliman din niya ito kasama ng kanyang mga itlog. At lumipas ang isang linggo, ang mga itlog ay nagsipisaan na. At isa-isang lumabas ang mga sisiw. Huling lumabas ang itlog ng agila. Dahil yung manok ang unang nakita ng agila, so inakala niya na ito ang kanyang nanay at sila yung kanyang mga kapatid. At dahil doon ay lumaki siya na para ding mga sisiw, para ding mga manok. So kung ano yung ginagawa ng manok, yun din ang ginagawa ng agila kasi syempre, yun ang kanyang mga kasama. So habang lumalaki sila, itong si agila ay binubuli araw-araw ng mga kapatid niyang manok. So ngayon, isang araw napunta sila sa gubat upang maghanap ng pagkain. Ngayon, narinig nila ang isang napakalakas na tunog na nagmumula sa taas. At pagkita nila, isa itong agila. So ngayon, parang namangha ang agila nang makita niyang may lumilipad sa taas. Ngayon naman, ang mga kapatid niya at ang kanyang nanay ay takot na tinakot siya na tinawag para umalis. At sabi niya, halika na, uwi na tayo. Alis na tayo dito. Bakit? Ang tanong niya sa kanila. Sapagkat, nakikita mo ba yung nasa taas? Kakainin niyan tayo. Pero nagtataka siya sa sarili niya kasi hindi naman siya natakot nung nakita niya yung agila na lumilipad. So ngayon araw-araw pumupunta siya doon kung saan niya nakikita yung agila. So ang ginawa niya, sinubukan rin niyang ibuka ang kanyang mga pakpak. Sabi niya, napakalaki ng aking pakpak, subalit hindi ko naman pala to nagagamit. So ngayon ay sinubukan niyang ibuka ang kanyang mga pakpak. At araw-araw niyang ginagawa yun kung saan niya nakikita ang agila. Ngayon, napansin siya ng agila at ang ginawa niya ay tumakbo siya na parang manok at hinarangan siya sa harap ng agila. Agila ka, bakit? Saan ka pupunta? Ang sabi ng malaking agila. Sumagot siya na, kasi kakainin mo ko. Bakit naman kita kakainin? Isa kang agila. So ngayon, ang ginawa niya is tinuruan siyang lumipad ng lumipad. Hanggang sa matuto na siyang lumipad, ngayon, bago siya umalis doon sa mga manok, ay nagpaalam siya. Sinabi niya na, Nanay, maraming salamat po sapagkat itinuring po ninyo ako para yung mga anak. So, maraming salamat po at nagpaalam din siya sa kanyang mga kapatid. Mga kapatid ko, maraming salamat sa inyo sapagkat tinuring nyo pa rin akong kapatid kahit binubuli nyo ako araw-araw. At ngayon ay lumipad na siya kasama nung agila. Ano po yung moral lesson ng kwento natin? Choose the right person. So, piliin mo ang tamang tao na makakaibigan mo. Piliin mo yung mga tamang tao na dapat mong samahan. Kung sino yung palagi mong kasama, ay magiging yun ka. Maraming salamat po.